And good day guys and welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ayan, meron tayong gagawin ngayon dito. Dito lang sa amin sa Carlan at medyo maulan. Nasa loob naman yung gagawin natin. Meron tayong circuit breaker or panel board na babaguhin at papalitan kasi gagawin natin, tatama natin sa mga amperes yung circuit breaker, yung mga existing. Ngayon, papalit natin MCB na rin. Lagay din tayo ng SPD para sa surge protection nila guys kasi ang daming ref doon. Tapos yung mga amperes tatama natin. Ang nangyayari kasi dito, masyadong mataas yung ampere. Hindi kasi porke may breaker na, safe na tayo. Kailangan tama din yung ampere niyan. Pagaya nun, masyadong mataas, sunog na yung linya, hindi pa nagtitrip si breakers. O sira na yung appliances, or nasusunog na yung appliances, yung breaker natin, naka-on pa rin. Yan, pakita ko sa inyo, mata tayo sa site guys. Ito guys yung existing na circuit breaker nila. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo yan. Ito yung main nila naka 100 amps. Pakita ko sa inyo yung konsumo nila or yung amps nila mamaya. Gamit tayo ng clamp meter. I-full load natin to. Yan. Tapos sa outlet 30 amps, 15 amps. Okay lang sa ilaw 15 amps. Pero wala akong nakitang gumamit ng 20 amps. Kalimitan lahat dito is 30 amps guys. Yung iba ibababa natin. Tapos yung wire nila, kung makikita nyo, 100 amps pero number 10 lang ito yan papalitan din natin to nung galing sa entrada. Gagawin natin yan na number 8 guys. Ayan. Depende po kasi sa load yan guys kung anong wire yung gagamitin natin tsaka sa amperes nung nung circuit breaker. Depende sa load yan guys. Ayun ito yung yung clamp meter na gagamitin natin. Ayan. Ito is galing kay Engineer Amon Pangilian. Ayan, bigay sa atin tong clamp meter na to. Check natin kung ilang amps ngayon yung gumagana sa kanya. Ayan, dito na tayo sa main nagkabit ng clamp meter. Makikita nyo, lalaro siya sa 13.6. Ayan, 13.5 amps yung kanyang konsumo. Ibig sabihin is masyadong mataas tong 100 amps. Kaya ang nangyayari minsan dito sa site, nagkakaroon ng sunog or nagkaka-trouble na yung ating circuit breaker, yung nakakabit na ng circuit breaker is hindi pa nagtitrip guys. Ayun, ayan. Kasi masyadong mataas yung amperes nito. Ayun. Kaya iaayos natin at babaguhin. Ito yung ipapalit natin. Ayan. Iwa-wall mount na lang natin ito, MCB. Hiwa-hiwalay po itong binili ng owner. Inilista ko lang. MCB, SPD, tapos yung bracket niya. Hiwalay din yan guys. Itong SPD bukod din to. Meron niya palang SPD na pang DC tsaka AC. Ito pang AC to. Pang alternating current. Then naglagay din tayo ng ATS or automatic transfer switch. Kasi commercial to guys. Although marami kasing kailangan nila nung generator, marami kasing freezer. Although binaba natin yung circuit breaker, may iba pa kasing electric meter dun sa para dun sa kitchen, tsaka sa ito kasi sa dining lang, tsaka dun sa ibang rep. Kaya kumbaga hindi naman kailangan ng ganong kataas compared dun sa pavilion, tsaka dun sa kumbaga dalawa yung electric meter na ginagamit dito. Naglagay lang tayo ng ATS din dito kasi nga kailangan nila kapag nagbuhay sila ng generator, hindi na nila kailangan pang i-manual transfer or basta na lang nila bubuhayin yung ating generator guys. Kumbaga automatic na magkakaroon ng kuryente. Then if ever bumalik yung supply ng service provider, papatayin na lang nila yung generator, babalik na ng kusa papunta sa sa normal na konsumo nila do sa service provider. Kasi kapag wala nito, pwedeng masira yung ating generator kapag bumalik na yung service or yung kuryente galing kay service provider. Sa ngayon ito, nalagyan ko na ng jumper guys. Yan yung black, yung live natin, tapos yung white, yan yung ating neutral or line 2. Kumbaga line 1 itong black, tapos yung white natin is line 2 guys. Kasi dito sa amin is line to line or ang connection niya is parehas, may 110 volts compared do sa ibang lugar na minsan may napagagawa tayo like sa Batangas, line to neutral. Kumbaga 220 yung isang linya, yung live,
Tapos yung neutral is 110 volts. Ayan, kumbaga dito natin ilalagay yung ibabaw naka-jumper. Di sa amin nga kasi nabanggit ko is 220, kumbaga line to line guys yung ating Kaya 2 pole itong ginamit natin. Tapos dito papasok sa ilalim yung natin galing sa taas, tapos diretso dito sa sub-breaker natin. Tapos itong ilalim, yung load side na papunta na yan sa ilaw, sa outlet guys, yung ating connection nitong MCB natin guys. Ito nga pala, kaya sa ilalim is reversible yung ating circuit breaker. Yun, lagyan ko lang siya ng linya, tapos kakabit ko lang din yung ating automatic transfer switch or ATS. Tapos pakita ko sa inyo yung linya niya. Ito, ayan yung ating ATS. Nilagyan ko na rin siya ng wire dito sa ilalim niya. Ito, dito sa kabila, doon sa mapapansin nyo, itong may nakalagay na N, yung normal power. Diyan natin ilalagay sa ibabaw niyan, galing kay service provider. Then itong emergency power galing kay generator guys. Ayan, tas dito sa ilalim, nagka-band sila or naka-jumper sila. Tas mula dito, tatakbo dyan dito sa ating main, nitong sub-breaker o sa mga breaker natin. Tapos after nung main, SPD, tas yan yung mga sub-breaker natin, yung 20 amps, 16 amps, 32 amps, ayan. Yung 32 amps para nga pala sa SPO, yung special outlet. Tas ito, diretso siya din dito sa baba, main natin, tas SPD o surge protection device, tapos sub-breaker natin, ayan. Yan yung magiging wiring niya mula sa service provider puntang ATS, tas diretso sa guys, sa ating mga breaker. Ayan, ayan, lalagyan ko lang ng wire ito, yung magsisilbi natin din sa ibabaw na galing kay service provider. Ito kasing kabila yung R, galing yan kay generator. Ayan, lalagyan din natin ng wire yan guys. Ayan, connect ko lang to, tapos pakita ko sa inyo. Didrill ko pa kasi sa wall yung mismong bahay nito or yung panel nito, itong ating MCB or miniature circuit breaker guys. Yan, pasensya na kayo, medyo nabubulol tayo. Ayan, pakita ko sa inyo, connect ko lang din yung wire nya, tapos explain ko sa inyo mamaya. Tapos ito guys, after natin to make a bit sa wall, lalagyan ko na rin to ng wire mula dito sa load side nya papunta do sa breaker guys. Ito, ayan guys, yan yung magiging itsura nya. Ito nga palang ating ATS, pwede nyo siya ilagay sa automatic or sa manual. Kapag ka manual, kayo magpipihit ng knob nya. Ayan, ito nakalagay siya sa automatic kasi halimbawa nag-brown out siya, then after nyo buhayin yung generator, kusa na siyang lilipat do sa R. Then kung halimbawa nagka-kuryente na, patayin nyo lang yung generator, kusa na rin siyang babalik do sa normal power. Ayan, tapos ito yung ilalim nya, yung load side nya guys. Itong natitirang to, spare na lang to kasi yung ating existing is 10 breaker. Ito nasa nasa 18 pieces. Ayan, kumbaga yung natitirang or the rest na walang nakalagay na wire, yung spare natin. Kasi naglagay ako para halimbawa may dagdag na load. Isa pang dinagdag ko at napakahalaga, itong kulay green na wire para sa ground natin. Yung SPD natin dapat naka-ground. Purpose nun para ma-detect niya yung surge nung kuryente or yung pagtaas ng voltahe nung ating hindi siya diretso dito guys, kumbaga itatapon niya dito sa ground. Same din dito sa kabila, hindi na diretso yung surge niya, kumbaga, or yung pagtaas ng voltahe. Ito sa SPD yung haharang. Ayan, dito sa ground itatapon niya or dito niya dadalhin sa ground. Kaya napakalaga na merong ground yung ating panel board. Naka-ground nga din tong panel board natin kasi metal ito guys. Ayan, for safety yun. Tsaka pala, ayan guys, naka-energize na. May kuryente na siya or may current na dumadaloy. Kumakita yun, nakailaw yung normal power kasi ang ginagamit natin is yung galing kay service provider. Ayan, bali naka-energize na yan, nakataas na yung mga sa breaker din natin. Ayun, sana guys nagkaroon kayo ng idea sa bagong video natin, at doon sa mga may tanong, sulat nyo sa comment section. Ayan, at maraming salamat po. Stay safe guys and God bless po.